Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika ay balik tayo dito sa Miss Universe edition natin, kasi doon sa ating mga previous vlog this past few days ay ating napag-uusapan itong volleyball dito sa Pilipinas. Napag-uusapan natin itong Creamline, itong iba't ibang mga players ng Creamline, sila Alyssa Valdez at sila Gemma Galanza, at the same time itong Team Alas. But ngayon ay balik tayo sa issue ng Miss Universe, kasi meron tayong mga nasasagap na information and iba't ibang issue at kontrobersya itong kinakaharap na naman ngayon ni Chelsea Manalo. Kasi dito sa social media ay kung saan pinutakti talaga ng mga comments itong isang vlogger na nakabase sa Uganda sa Africa. At ano ba yung issue na sinasabi dito ng isang vlogger na ito? Ang issue po na sinasabi niya ay ito daw pagpapadala natin kay Chelsea Manalo doon sa Miss Universe 2024 ay para lang daw sa diversity and equality. Kasi para kunwari ma-align yung platform ng Miss Universe sa Miss Universe Philippines. So ito yung sinasabi ng vlogger. At yung pagiging racist daw ng mga Pilipino, mga kapolitika, na sinasabi nito na kung nakakita daw ng mga black people itong mga Pinoy ay meron daw discrimination na nagaganap. At sinasabi niya rin na ang mga Pilipino daw ay gumagamit daw ng mga whitening products, and at the same time nagpapa straight daw ng buhok sa mga salon. So ito yung kanyang sinasabi. So ito ay isang sinasabi niya discrimination daw sa mga black people. At ano ba yung ating masasabi dito? Ano yung ating personal na opinion at ano yung ating personal na komento dito sa kanyang pinapakalat na issue na ito daw si Chelsea Manalo ay for diversity and equality lang daw, at hindi naman daw kasi natin kultura at nakaugalian na magpapadala ng mga black representatives dito sa Miss Universe, and even nga sa mga mga minor na mga beauty pageant, hindi natin nakaugalian na magpapadala ng mga black people, especially dito sa for example lang dito sa Miss Grand, dito sa Miss International, dito sa Supranational, hindi daw natin nakakaugalian na magpapadala ng black people. But dito daw sa Miss Universe, dahil ito nga ay yung plataforma at yung talagang pinopromote ngayon nitong Miss Universe, yung diversity and equality, ay nagpadala daw tayo ng black woman in color. So ano ba yung masasabi natin dito? Ang ating personal na komento dito mga kapolitika ay sa tingin ko hindi aware, or kumbaga ginagawan lang ng issue itong si Chelsea Manalo, kasi alam naman natin na hindi ito yung first time na nagpadala tayo ng woman in color dito sa prestigious na beauty pageant na Miss Universe. And na nga natin, 'di ba, na padala na natin itong si Venus Ra, which is kung nasa Amerika ka, yung color dito kasi sa atin, ang tawag sa atin is morena, but kung nasa Amerika ka, ang tawag na sa'yo is black na. Okay, so ganun ang impression ng mga western countries. So mga kapolitika, hindi unang beses na nagpadala tayo, even yung wala pa yung platform, yung kanilang pinopromote na diversity and equality, is nagpadala na tayo ng woman in color. Talagang ito si Chelsea Manalo ay deserve niya na manalo bilang Miss Universe Philippines. So kung kaya ngayon ay binibigyan siya ng issue. So again, hindi po unang beses na na nagpadala tayo ng woman in color, and in other words is hindi lang for diversity and equality itong pagpapadala natin kay Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024. And yung pangalawang issue niya ay racist daw yung mga Pilipino. Kasi bakit niya nasabing racist mga kapolitika? Kasi merong mga clip dito na sinama niya dito sa kanyang vlog, okay, dito sa kanyang video, at ang sabi noon, meron kasi nag-testify na half Pinoy, half African na babae. So ang sabi doon ng babae ay siya daw ay may dugong Pinoy, but hindi na daw siya babalik dito sa ating bansa dahil sa kadahilanan na siya ay hindi daw welcome at nagkaroon ng discrimination. So ano ba yung mga discrimination na kanyang natanggap? Unang-una, nung sumakay daw siya ng taxi ay tinawag daw siyang negra. Narinig niya yung negra na term na kung saan is na-offend siya. At yung pangalawa ay nagpapa-feeding daw siya at gumagawa siya ng charity or outreach dito sa ating bansa sa mga less fortunate na mga bata. But
unfortunately is naka-ano rin siya, naka-experience yun sa discrimination doon mga kapolitika. Iba daw yung treatment sa kanya. And naramdaman niya yun. And yung pangatlo is nasa ano siya, nasa mall and inoferan siya ng whitening products ng nitong saleswoman. So para sa akin ang masasabi ko doon ay nasa sayo na lang yun, nasa tao na lang kung paano nila i-perceive, paano ba nila yung ano ba yung take nila, or kung didibdibin mo kasi kahit ano pa naman ang gawin ay meron talagang masasabi yung mga tao sa atin mga kapolitika, whether ikaw ay maputi or ikaw maitim, meron pa rin talagang masasabi ang tao sa atin. Okay, so ito yung kasi ang issue niya dito is parang hindi daw siya welcome sa Pilipinas even though meron siyang dugong Pinoy. So ito yung sinasabi ng babae, and at the same time na ano siya, umiyak siya dito actually sa video, at ang sabi niya is hindi na daw siya babalik dito sa ating bansa. So ito yung isa sa mga video na pinakita nitong African vlogger dito sa kanyang YouTube channel. At yung pangatlong issue naman ay ang mga Pilipino daw ay racist, kasi merong mga times na kung saan ay ang mga Pilipino parang hindi daw natin tanggap yung ating pagiging negrito, kasi meron din kasi silang mga impression mga kapolitika na ang mga Pilipino ay mapuputi. Okay, but hindi nila alam na kung saan ay meron tayong mga lahing mga native din, especially yung doon sa mga bundok, di ba? Merong mga ano doon, mga katutubo natin, yung mga indigenous people, at hindi sila aware dito sa ethnicity ng mga Pilipino. Ang siguro ang alam lang nila is pumuti yung mga Pinoy dahil sa mga whitening products na ginagamit natin, halimbawa ito mga glutathione, but meron pa rin talaga namang mga maitim tayo na mga Pinoy na kung saan ay siguro hindi nila alam, especially itong ating mga indigenous people, itong mga Aita natin, di ba, mga hindi naman sila mga mapuputi. So itong sinasabi nila na kung saan is ginagawan lang ng issue itong si Chelsea Manalo talaga. Pero meron rin namang nagko-comment doon mga kapolitika na kung saan ay pinagtatanggol yung ating pambato na si Miss Chelsea Manalo, at ang sabi nga doon ay meron rin namang mga woman in color na kung saan is nananalo dito sa Miss Universe. So it only means na pantay-pantay yung lahat, at lahat ay binibigyan ng privilege para maka-join dito sa Patimpalak. At ang sabi rin doon ng mga nagko-comment, yung iba ang sabi doon ay isolated lang daw yung incident na kung saan ay nagkaroon ng discrimination, maybe in some cases, but hindi naman po lahat, kasi katulad rin sa ibang bansa, hindi lang naman sa Pilipinas ito rin nangyayari, even nga sa Amerika, mas worst pa sa Amerika, di ba? Binubulyawan pa, okay, at pinapaalis pa mismo doon sa bansa nila. But dito sa atin is siguro merong mga minor cases lang, but hindi naman ganun talaga ka worst, at hindi naman lahat ng mga Pinoy ay talagang ganun ang ugali ng didiscriminate ng kapwa, kasi natural na po sa atin yung pagiging mabait, okay, sa ibang lahi. So siguro ito ay ano lang din, gumagawa lang ng issue para magiging maingay or tumunog itong pagiging racist umano ng mga Pinoy, at itong diversity at equality na pinopromote ng Miss Universe. Okay, so mga kapolitika, so far yun lang naman ang ating masasabi at ating personal na komento tungkol dito sa ini-issue nila kay si Miss Chelsea Manalo. Kayo mga kapolitika, ano ang yung masasabi dito sa sinasabi ng vlogger na kung saan ay racist daw ang mga Pinoy, at itong pagpapadala natin kay Miss Chelsea Manalo doon sa Miss Universe Mexico ay for diversity and equality lang daw. Mag-ingay sa comment section, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.